Ang iniwang pinsala ng Bagyong Paeng at ng iba pang typhoon na hindi nakakaiba sa mata ng taong bayan, mga pagbaha na gumuho sa lupa, nagwasak ng mga gusali at pumatay sa marami, ay lumang istorya na. Halos umabot ng 50 katao ang mga namatay dahil kay Paeng. Mga bata, matatanda, walang pinipili ang baha. Inaasahang marami pa ang susunod, lalo na ngayong panahon ng bagyo. Kaila sa marami na ang tinatawag na low pressure area o hangin na mahina ang puwersa ay mataas at malakas humigop ng tubig sa karagatan. Nagmumula sa kaliwa ng Pacific Ocean bawat katapusan ng taon ay tinatawag na tropical cyclone. Ang pabago-bago ng trajectory o paiba-iba ng direksyon ng mga typhoon ay isang dahilan kung bakit mas malawak ang apektadong lugar at mas marami ang binabaha. Katulad ng naganap noong 2003 sa Korea, nung tumama si Maemi, ang pinakamalakas na pagbuhos ng ulan na pumatay sa sobra sa 100 katao. Taong 2009 sa Taiwan, isa sa pinakanakamamatay na bagyo ang tumama, halos 700 katao ang napatay ni Morakot. Binanggit sa New York Times na may mga politikong bumitaw sa pwesto dahil sa hindi maayos na pagresolba sa pinsalang dinulot ng bagyo at ng baha. Sa Hong Kong, taong 2018, tumama ang bagyong Simangkot sa lungsod. Halos 100 naman ang namatay sa Japan noong taong 2019 dahil kay hagibis. Ilan lamang ang mga ito na nagpapatunay sa trahedyang dulot ng mga super typhoons. Subalit ang kagandahan naman ay, matapos ang pagbaha, maraming pinagagawang istruktura ang mga bansa at upang sa susunod, maiwasan ang malubhang trahedya. Katulad ng ginawa sa Hong Kong, pinagtuunan ng pansin kung paano bibigyan ng solusyon ang pagbaha sa lugar. Ayon sa Earth.org, ng mga sangasangang kanal at daluyan ng ulan sa ilalim ng Hong Kong ay nakakatulong upang hadlangan ang krisis sa klima. Ayon din sa ulat, kasama sa flood prevention strategy, ang sobra sa 2,000 na kilometrong sangasangang impurnal, ang sobra sa 300 kilometrong haba ng mga daluyan ng tubig papuntang ilog. Sa Taiwan, ang sabi ng Fine Arts Museum na nagpagawa ng mga flood control construction ng lungsod na nakakatulong kada magkakaroon ng malakas na bagyo. Sinabi rin sa Taipei Times na gumawa ng maraming basin o paglalagyan ng tubig ulan sa lugar upang hindi gaano bumaha. Kasama dito ang mga floodgates at pumping stations na humihigop sa baha palabas ng karagatan. Isa sa mga dahilan kung bakit madaling makaahon sa sakuna ang maliit na isla, kaya naman ito ay pang-8 sa pinakamaunlad na estado sa Asya. Sa bansang Japan, sinabi sa BBC na mayroong higanting impaka ng tubig ulan sa ilalim ng Tokyo, ang tinaguriang underwater cathedral. Magugulat ka kung maririnig mo na ang gastos upang gawin ng higanting istruktura ay may halaga na $2 bilyong. Bakit madalas bumaha sa Pilipinas? Ng ibang bansa na sinasalanta ng bagyo at nalulubog sa baha, ang Pilipinas ay dinadayo ng maraming typhoon at tropical storms. Subalit tila nahihirapan ng bansa na makaahon pagkatapos ng sakuna. Sino ba ang may responsibilidad sa pagpigil ng baha? Ito ay walang iba kung hindi ang Departamento ng Public Works and Highways o DPWH. Kaya taon-taon, binibigyan ito ng napakalaking pondo upang gumawa ng mga flood mitigating infrastructures upang hindi gaano maapektuhan ng bansa. Base mismo sa departamento na noong taong 2015, ang pondo nito ay umabot sa 300 bilyong piso. Taong 2016, halos 400 bilyong piso. 2017, 467 billion. 2017, 467 billion. 2018, 650 billion. Taong 2017, 467 billion. 2018, 650 billion. 2019, 454 billion.
2020, 581 billion. 2021, 667 billion. At 2022, 785 bilyong piso. Mga pondo na sapat upang hadlangan ang pagbaha sa bansa. Ayon sa Relief Web, noong taong 2015, halos 100 mga proyekto ng DSWD ang naipagawa na upang pigilin ang pagbaha. Kasama dito ang mga proyekto sa Metro Manila, sa Valenzuela May Kawayan, sa Malabon Tulahan River, ang Manggaan Floodway at Pasig Marikina Project. Napakagandang balita para sa taong bayan. Kaya marami ang nagtatanong na kung bakit sa kabila ng limpak-limpak na salapi na pondo ng departamento at maraming proyekto, masahol pa rin ang pagbaha sa bansa. Mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na hanggang ngayon ang departamento ay isa sa pinakakurap na ahensya sa buong Pilipinas. Ayon sa dating presidente, marami daw ghost projects ang departamento o mga proyektong sinasabing tapos na pero hindi naman. Katulad na nangyari kamakailan kung saan kinasuhan ng NBI ang 11 opisyal ng ahensya dahil sa paggawa ng mga peking papeles. Sa Philippine News Agency, sinabi na tagtad daw ng korupsyon ng ahensya. Binalita din na maraming kalansay o skeletons ang DPWH. Sa madaling salita, marami itong tinatagong katiwalian sa loob ng departamento. Sa blog ng isang Engineer D, sinabi na ito pa rin ang pinakakurap na ahensya sa Pilipinas. Noong taong 2019 sa Business World, pinatawag ng House Rules Committee ang ilang opisyal ng departamento dahil sa isang flood control scam. Ayon sa ulat, inutusan ng pamunuan ng mga district engineers na mag-shortcut o huwag idaan sa ilang opisina ang pag-aproba sa mga proyekto upang hindi sila mahuli na kumukuha sa pondo. Sinabi ng Department of Justice na ang DPWH ang pinakamaraming reklamo hinggil sa korupsyon. Kasama dito ang issue ng taong 2020 kung saan isang opisyal ng departamento ang pumipili ng sarili nitong kontrata. Marahil hindi ka maniniwala na maraming eksperto ang nagsasabi na ang katiwalian at korupsyon sa departamento ay nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa Chief Scientist ng Australia, na ang mga nasisirang estruktura dahil sa baha ay maaaring magdulot ng pagbagal sa takbo ng ekonomiya. Siyempre nga naman, kapag nasira ang mga kalsada, mga tulay at iba pa, apektado talaga ang takbo ng mga industriya. Ganon din ang sabi sa pagsusuri sa Japan na maraming pruweba ang nagpapatunay na apektado ang ekonomiya pag masaho ng pagbaha. Ito rin ang sabi sa Relief Web na dahil sa mga pinagawang istruktura at pangangalaga ng Drainage Department ng Hong Kong, naging handa ang lugar sa mga bagyo at pagbaha at nakatulong ito sa kanilang ekonomiya. Kung iisipin, hindi nakakaakit ng mga negosyante o mga foreign investors ang isang lugar kung palaging binabaha. Imbis na dagsain ng mga turista, nawawalan ito ng kita at bumabagal ang ekonomiya. Resulta na marahil ay nakikita sa Pilipinas dahil sa katiwalian ng departamento. Marahil sa hinaharap at susunod na bagyo, paiirali ng ahensya ang kanilang sinumpa na paglilingkuran ng sambayanan ng buong katapatan. Anong aral ang mapupulot dito? Bagamat ang mga bagyo sa Pilipinas ay madalas, hindi lamang ito ang tunay na dahilan sa nakapipinsalang baha. Dahil sa maraming katiwaliang nagaganap, imbis na mabigyan ng solusyon ang problema sa baha, palakasan at suhulan ang nangingibabaw. Lantarang korupsyon at pakapalang nakawan sa kaban ng bayan ay ang malubhang sakit na kailangang puksain upang makabangon muli ang nahihirapang taong bayan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.